Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. At sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito pong balita mga tambay, komentuhan po natin. Alam na raw po ng otoridad mga tambay, itong si General Bantag ay nagtatago raw po sa Kalinga, mga kababayan. Ang tanong po natin mga tambay, kasi po ito binigyan po nila ng malaking issue ito na ito raw po ang nagpatsugi kaya sa dating broadcaster mga tambay, kay Percy Lapid, hindi po ba? Ang tanong nga po natin, sino po ba talaga ang nagpatsugi kay Percy Lapid? Si General Bantag po ba? O ito pong binagoong ang Pilipinas. Sino po kaya mga kababayan? Balik tanawan po natin at ibalik tanaw din po natin yung mga pahayag po ni Percy Lapid kung paano niya po bakbakan si Bongit at si Bangag na tinatawag na kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Pakinggan po muna natin itong balita at isunod po natin si Percy Lapid. Nagtatago raw sa probinsya ng Kalinga si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., may impormasyon silang protektado ng lokal na tribo si Bantag. Alam na raw nila ang lokasyon ng dating opisyal pero nag-iingat sila dahil baka magkagulo kung aarestuhin siya. Si Bantag ang inaakusahang mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Nakita niyo po yung mga tambay? Grabe, no? Sa kanya po ibinibintang ang pagpaslang po doon po sa radio broadcaster na si Percy Lapid, mga tambay. Siya po ba talaga ang may kakayahan noong mga panahon na yon? Pakinggan po natin ang binabanatan po ni Percy Lapid. Pakinggan po natin mga kabayan. Ibalik tanaw po natin. Ito po ang mga pahayag ni Percy Lapid. Ito sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat ito sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos. Napapaligiran na po lahat, pati po ng mga tsumutsugi. Kaya ang tanong, sino po ba talaga nagpatsugi? Sino kaya ang may kakayahan magpatsugi? Yung may kakayahan at napapalibutan na mga hired killer daw umano, mga kabayan, at mga sindikato. At ito pa mga katambay, ito pa yung mga banat po niya noong mga panahon na siya'y buhay. Pakinggan pa po natin. Why don't we build showers? Ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Mga kaibigan, sabi niya, 4 na terminong gobernador. Naging 4 daw terminong gobernador. 1 terminong kongresista. 1 terminong senador. Si Bongbong Marcos. Naku, mahaba. Ang dapat na pagbatayan, hindi track record yan Ang track record, yung ginawa. Hindi ba? Dapat yun ang sabihin mo, ano ginawa? Totoo ba? Mahaba ang karanasan sa cocaine. Yun ay paliwanag mo. Di ba? Yun ang track record niya Pero yung naging governor, naging kongresista, gusto niyang palitawin na yung pagkaka-elect sa kanya, track record yun. Ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Yan po ang track record daw po
na binabanatan po nung buhay po si Percy Lapid, mga tambay. Ang mga banat po ni Percy Lapid ay below the belt. At yan po ay pinatotohanan naman po yan. Yung lahat po ng pinahayag ni Percy Lapid na napainggan po natin, mga kabayan, ay pinatotohanan po ito mismo ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Na yung sinasabi na binabatikos, binabanatan ni Percy Lapid nung siya ay nabubuhay, na napakahaba na kanyang track record sa paggamit ng pulburon at coke. At pinatotohanan po yan ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga pa ang tanong po natin, sa lahat po ng banat, mga kabayan, hindi lang naman po si Bongit ang binabanatan yan. Pati po mga Duterte, binabanatan po ni Percy Lapid. Pati si Bantag, pati si Boying, halos lahat po ng politiko ay binabanatan po ni Percy Lapid. Pati nga yung kanyang Lapid Sino po ba yung Lapid? Yung senador na Lapid, binabanatan din po niya yan. Si Lito Lapid, hindi po ba nung mga panahon na siya buhay? Kaya nga po, mga kabayan, si General Bantag po ba talaga ang nagpatsugi kay Percy Lapid? Sino po ba ang makapangyarihan po sa panahon po ngayon? Umpisa pa lang, kung mga kandidato pa lang si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, ay binabakbakan na po ito ni Percy Lapid. At hinahayag na po sa buong Pilipinas sa kanyang programa ang pagiging addictus nito paggamit ng pulburon. Hindi po ba? At lahat ng sinabi ni Percy Lapid ay nagkatotoo. Dahil yan po ay pinatotohanan ng kanyang kapatid. At pati po ang nangyayari sa bansa ngayon ay nagkatotoo. Bagsak at pabagsak ng pabagsak ang ating bansa. Dahil nga po, nasakop na po, nakubkob na po ng sindikato ang bansang Pilipinas. Kasama po ang sinasabi ni Percy Lapid, mga smuggling. Hindi po ba? Mga pulburon lord. Hindi po ba? Mga kriminal, mga sindikato, pati sindikato ng pulburon, makakaliwa. Umano. Hindi po ba? Kaya sino po ang patatahimikin? Sino po ba ang makapangyarihan na binabakbakan ni Percy Lapid? Hindi po ba si Bongit? Hindi po ba? Sino kaya magpapatahimik kay Percy Lapid? Si Bantag? O si Bongit umano? Sino kaya, mga kabayan, ang meron talagang kailangan pong proteksyonan habang siya ay Pangulo? At kung nabubuhay po si Percy Lapid, ay patuloy po itong babakbakan si Bongit sa kanya pong programa, sa kanya pong radio station. Hindi kaya, mga kabayan? At ngayon po, binubuhay na naman po nila na nasa Kalinga, Apayao po yata, ayon sa kanila. Ayon dito kay General Katapang, na siya po ngayon ang head o chief ng Bucor, mga tambay. Si Katapang, mga kabayan. Pero hindi naman daw po nila mapasok dahil baka daw magkagulo. Nakita nyo po yun. Ano yun? Dinadivert nyo lang issue? Binubuhay nyo lang issue ni Bantag? Dahil sinasabi nyo ito'y wanted? Wanted? Para kahit papaano, mapunta kay Bantag ang issue ng korupsyon? Issue ng korupsyon na mahigit 3 taon? Puro korupsyon at matinding pamumulitika. Pwede rin po kasi nilang gamitin si Bantag para ma-divert ang issue at mabawasan po ang issue ng korupsyon na halos araw-araw po pinag-uusapan ay puro korupsyon na administrasyon po ng binagoong Pilipinas, lalong-lalo po ng House of Representatives at ng Senado. At syempre kasama na rin po ang nasa Malacanang. Hindi po pwedeng mawala sila. Hindi po ba? Kaya nga dito po, mga tambay, makikita mo yung senaryo Kung gagamitan mo po ng logic, mga kabayan, sino po ba ang pinababagsak nila? Di po ba Duterte? Pagpasok po ng 2023, binakbakan na po nila ng binakbakan ang pamilya Duterte.
dahil po ibinubunyag po ang mga ginagawa nilang korupsyon, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At nakita niyo po kung paano po ipinulitika yan. At lahat po ng kaalyado, halos ng Duterte, ay pinababagsak nila umano. At alam naman po natin, itong si General Bantag ay isa po itong appointed o appointee ni dating Pangulong Duterte sa Bucor. Hindi po ba? Sa Muntinlupa. Sino po ba nag-appoint yan? Hindi po ba? Kaya nga na politika. Pati po yata si General Bantag. Kaya po, mas nanaisin pa ni General Bantag na siya po ay magtago. Baka hindi siya makakuha ng hustisya dahil sanay na sanay po silang gumamit ng break the law umano at bend the law. Hindi po ba? Nakita naman po natin kung paano sila magpatupad ng batas. Kayang-kayang baliin umano. Kahit nga wala kang kaso sa Pilipinas, pwede ka nilang ipatapon sa ibang bansa. Kung yung dating Pangulo, walang nililitis na kaso sa Pilipinas, na ipatapon nila nang walang due process umano. Hindi po ba? Si General Bantag pa. Di po ba? At napakahirap sumuko. Napakahirap pong sumuko, lalong-lalo po kung ikaw ay pinagbibintangan sa hindi mo ginawa. Bakit ka susuko? Tapos kung alam mo, yung mismong head ay may issue ng pulburon at napapaligiran ng mga sindikato umano, ayon kay Percy Lapid. At mahaba ang karanasan sa paggamit ng pulburon. Paano mo hindi kakamuhian yan para sumuko ka riyan umano? Sige nga. Wala kang kasalanan kung itong si Percy Lapid, mga kabayan, ay kung ito po, mga tambay, mga kabayan, kung ito po ay nabubuhay si Percy Lapid, dire-diretso po ang bakbak niyan. Hindi po titigil yan, mga kabayan. Lalo pa ngayon, kung nabubuhay lang po si Percy Lapid, tapos makikita niya ngayon ang nangyayari sa ating bansa, mahigit 3 taong korupsyon, pandarambong, pagnanakaw sa pera ng taong bayan, sa tingin nyo, hindi niya babakbakan lahat yan magmula sa Pangulo, sa Senado at Kongreso? Sige nga. Masakit sa tenga nila yan. Hindi po ba? Sobrang sakit po sa tenga nila si Percy Lapid. Dahil halos po lahat pala umano ng sinasabi ni Percy Lapid ay nagkatotoo. Hindi po ba? Lahat halos nagkatotoo na. Mga kabayan, lalong-lalo po kung paniniwalaan natin si Amy Marcos na napakatagal na palang gumagamit ng pulburon at ng coke ng kanyang kapatid. Kaya po ang malaking tanong po natin, mga kabayan, sino talaga ang nagpatsugi kay Percy Lapid? Sino po kaya, mga kabayan? Sa tingin nyo, sino? Si Percy Lapid o ang binagoongang Pilipinas umano? Hindi po ba? Kaya kung ako kay Percy Lapid, wag na wag. Napakahirap sumuko yata, mga kabayan, pagka ganito. Mismo ang gobyerno, na mismong si Percy Lapid, ay alam niya kung anong klase ang pagkatao na naglilingkod ngayon sa ating bansa. Mismo siya ay binabatikos ito at ibinubunyag ang mga kabalbalan nito umano. Hindi po ba? Yan po, mga kabayan, ang binubuksan na naman po nila at pinapuputok na kailangan po ma-divert ang issue yata at kailangan pong buhayin at ilagay po sa mainstream media ang pangalang Bantag, mga kababayan, para po mabawasan ang issue na lagi pong napakasakit na po sa tenga nila. Araw-araw po kasi ay puro sila po ang laman ng balita. Puro pagnanakaw po ang laman ng balita ng kanilang gobyerno. Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po natin tambayang makabayan
sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share at comment. At thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa inyong lahat, mga kababayan. Ingat po kayo. At thank you rin po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick na Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa inyong lahat. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po, mga kabayan. God bless po sa atin lahat. At ingat po at konting tiis lang po, mga kabayan. At hindi naman po sila forever sa kanila pong mga posisyon. Ingat po. Paalam. Bye-bye.